Oh, sige lang, magsalita ka pa. Parang ang dami mong alam, pero sa dami ng kwento mo, pati bagong napapaisip na. Kahapon sabi mo ikaw ang bida, ngayon iba na naman ang istorya. May dagdag dito, may bawas doon, hanggang sa lumaki ang katang panahon. Sabi mo kilala mo ang lahat, sabi mo hawak mo ang buong mundo. Pero kapag tinanong ng diretso, biglang nag-iiba ang iyong kwento. May narinig ka, ginawa mong balita, may nakita ka, dinagdagan mo pa. Isang simpleng bagay pinalaki mo, hanggang pati pangalan ko isinama mo. Hindi naman ako galit sa salita, pero sana may katotohanan kahit kaunti. Kung hindi mo alam ang buong pangyayari, bakit parang ikaw ang naroon sa tabi? Kwento mo sa bagong wag sa akin, alam ko kung alin ang totoo at alin ang hangin. Baka maniwala, pero ang kasinungalingan may araw ding lumilitaw. Paulit-ulit man, hindi mababago ang katotohanan. Kahit gaano kahaba ang iyong paliwanag, kapag walang katotohanan, wala ring bigay. May nagsabi raw, sabi mo, sabi nila, pero wala namang makapagsabi kung sino talaga. Kapag hinanapan ng pangalan at ebidensya, biglang narinig ko lang ang iyong dahilan pala. Sa bawat tropa may bagong bersyon, sa bawat tao may bagong pangalan. Kung saan ka pumunta, may bago kang kwento, parang buhay ng iba ang paborito mong libro. Hindi mo kailangang manira para mapansin, hindi mo kailangang magsinungaling para pakinggan. Kung wala kang magandang masasabi sa kapwa, minsan ang katahimikan ang pinakamagandang salita. Dahil ang
totoo. Kahit gaano katagal itago, darating at darating ang araw na lalabas din. Yeah, yeah. Ang bilis mong magsalita, parang alam mo ang lahat. Pero bago mo ikalat, sigurado ka ba sa bawat salita? May narinig ka lang sa isang tao, ginawa mong buong kwento agad. Isang maliit na pangyayari, pinalaki hanggang maging usapan. May nakita ka lang sa malayo, may sarili ka ng paliwanag. Hindi mo naman alam ang dahilan, pero parang ikaw ang nakasaksi sa lahat. Kapag tinanong kung saan galing, may nagsabi ang iyong sagot. Kapag hinanapan ng pangalan, biglang wala kang maalala. Hindi lahat ng naririnig dapat paniwalaan. Hindi lahat ng kwento dapat ipasa sa iba. Dahil ang maling salita kapag kumalat, mahirap nang ibalik sa pinanggalingan. Hindi lahat ng sinasabi mo totoo. Hindi lahat ng kwento mo ay may basehan. Bago mo husgahan ang isang tao, alamin mo muna ang buong katotohanan. Hindi lahat ng sinasabi mo totoo. Kahit gaano mo pa ito ulit-ulitin, ang kasinungalingan kapag binihisan ng salita, kasinungalingan pa rin sa uli. Sabi mo raw ganito ang nangyari, pero iba ang kwento ng mismong naroon. May bahagi kang tinanggal sa kwento, may bahagi kang sariling dinagdag. Hindi mo walang kumilang gabi ang ginugol ng taong pinag-uusapan. Hindi mo alam ang bigat na pasa niya, pero madali para sa'yo ang umatol. Minsan bago magsalita, subukan mong isipin ang epekto. Dahil ang salitang lumabas sa bibig, hindi na kayang ibalik ng simpleng sorry. Kung hindi mo nakita, huwag mong sabihin alam mo. Kung hindi mo narinig, huwag mong gawing totoo. At kung hindi ka sigurado sa iyong nalaman, mas mabuting manahimik kaysa makasakit ang iba. Hindi lahat ng sinasabi mo totoo. Hindi lahat ng kwento mo ay may basehan. Bago mo husgahan ang isang tao, alamin mo muna ang buong katotohanan. Hindi lahat ng sinasabi mo totoo. Kahit gaano mo pa ito ulit-ulitin, ang kasinungalingan kapag binihisan ng salita, kasinungalingan pa rin sa huli. Narinig mo lang ginawa mong balita, isang simpleng tanong, naging malaking problema. May sabi nila, may alam ko, may sigurado ako, pero kapag may resibo na, hindi ko naman sinabi yun. Ganyan kadali gumawa ng sariling bersyon kapag buhay ng iba ang ginagawang palabas. Pero tandaan, bawat kwento may taong tinatamaan, at bawat kasinungalingan may taong nasasaktan. Hindi sukatan ng dami ng nagsasalita, hindi katotohanan ang dami ng naniniwala. Kahit buong barangay pa ang paulit-ulit magsabi, kung walang basihan, hindi iyon nagiging katotohanan. Ang katotohanan, hindi kailangang sumigaw, hindi kailangang magpanggap para mapakinggan. Sa tamang panahon lalabas din ang tunay.
tanong may sagot ka, pero bakit walang mapatunayan? Hey! Sabi mo ikaw ang may hawak ng lahat, sabi mo kilala mo ang bawat tao, sabi mo malaki ang iyong pangalan, pero sa likod ng salita wala namang malinaw. May trabaho kang hindi naman iyo, may perang parang sa'yo nang galing, may mga taong hindi ka naman kilala, pero sa kwento mo kaibigan mong matalik. Kapag may bagong usapan sa paligid, may sarili ka ng bersyon, hindi mo man nakita ang pangyayari, parang ikaw pa ang may buong impormasyon. Hindi masama ang mangarap sa buhay, pero wag mong gawing totoo ang pantasya, dahil ang buhay na puno ng pagpapanggap, darating ang araw sariling kasinungalingan ang haharap sa'yo. Imbento mong buhay, kwento mong sariling gawa, bawat detalye may dagdag para lang humanga sila, pero gaano katagal mong kayang itago ang tunay na ikaw sa likod ng palabas mo? Imbento mong buhay, hanggang saan ang kaya? Ilang kasinungalingan pa ang kailangan mong idagdag? Maaari mong lokohin ang ibang tao, pero ang sarili mo hindi mo matatakasan. May larawan kang pinagmamalaki, pero iba ang kwento sa likod nito. May lugar kang sinasabing napuntahan, pero tanungin ka, hindi mo alam kung nasaan ito. May pangarap kang ipinagyayabang, parang malapit mo nang makuha, pero habang abala kang magpanggap, may mga totoong nagsusumikap ng tahimik. Hindi kailangan ng malaking pangalan para masabing may halaga ka, hindi kailangan ng mamahaling gamit para respetuhin ka ng kapwa, dahil ang tunay na tagumpay hindi kailangang ipagsigawan. Ang totoong may narating sa buhay, hindi kailangang gumawa ng kwento para mapansin. Imbento mong buhay, kwento mong sariling gawa, bawat detalye may dagdag para lang humanga sila, pero gaano katagal mong kayang itago ang tunay na ikaw sa likod ng palabas mo? Imbento mong buhay, hanggang saan ang kaya? Ilang kasinungalingan pa ang kailangan mong idagdag? Maaari mong lokohin ang ibang tao, pero ang sarili mo hindi mo matatakasan. May bagong kotse sa kwento, pero hiram lang pala. May malaking negosyo, pero pangalan lang ang alam niya. May koneksyon sa taas, may kilalang sikat, pero kapag kailangan, walang isang tawag na lumalabas. Lahat kailangan mas malaki kaysa sa totoo, para lang may masabi at may pakita sa mundo. Pero habang tumatagal ang palabas na ginagawa, mas mahirap nang alalahanin kung alin ang totoo sa gawa-gawa. Hindi problema kung ordinaryo ang buhay, hindi ka hinahanang magsabing wala pa ako ron. Mas may respeto sa taong umaamin sa kakulangan, kaysa sa kaumayaman lang sa kwentong ngunit kapos sa katotohanan. Darating ang araw na mapapagod ka rin sa pag-alala kung ano ang sinabi mo kahapon. Dahil bawat kasinungalingan may kasunod na paliwanag, at bawat paliwanag may panibagong kasinungalingan. Baka panahon na para ibaba ang maskara at tanggapin kung sino ka talaga. Hindi mo kailangan
Kahit ikaw, hindi mo na alam kung alin ang totoo. Invento mong buhay, pero ang katotohanan hindi mo kayang imbentuhin. Sige, magsalita ka lang. Wala akong gustong patunayan. Hindi ako makikipagtalo, dahil kapag dumating ang oras, may resibo ako. Sabi mo hindi mo sinabi, pero may nakarinig sa tabi. Sabi mo hindi ka nandoon, pero may litrato sa telepono. Sabi mo iba ang nangyari, pero may mensahe sa gabi. Binago mo ang iyong kwento, akala mo walang makakaalam nito. Hindi ako mahilig makipagsigawan, hindi ko kailangan ng maraming dahilan. Tahimik lang akong naghintay habang ang totoo ay nasa aking kamay. Hindi lahat ng laban kailangan sigawan, hindi lahat ng sagot kailangang ipaliwanag. Kapag dumating ang tamang panahon, ang katotohanan mismo ang magsasalita. May resibo ako, hindi lang salita, may patunay sa bawat sinasabi ko. Pwede mong baguhin ang iyong kwento, pero hindi mo mababago ang totoo. May resibo ako, kaya huwag kang magtaka kung bakit tahimik lang ako kanina. Hindi ako natatakot sa mga kwento mo, dahil kapag kailangan, ilalabas ko. May sinabi ka sa harap ng tropa, pagdating sa iba-ibang bersyon na naman pala. Sa isang tao ganito ang sinabi, sa kabila naman kabaligtaran ang narinig. Akala mo madaling burahin ang mga salitang minsan mong sinabi, pero may taong marunong magtanda at may ebidensyang hindi basta nawawala. Hindi ko kailangang siraan ka, hindi ko kailangan nagdaga ng kwento. Ipapakita ko lang kung ano ang nangyari, at ikaw na ang bahalang magsalita pagkatapos nito. Dahil lang
ang gusto mong sabihin. Hindi ako magmamadali, dahil kapag dumating ang oras, kapag kailangan na ang katotohanan, may resibo ako. Isang salita lang, isang simpleng kwento, pero bago mo namalayan, buong mundo nang nakarinig. Sa isang mesa, nagsimula ang usapan. May simpleng tanong, may simpleng kasagutan. Pero nang gumaan sa bibig mo ang balita, may dagdag na agad bago pa makarating sa iba. Hindi mo naman nakita ang buong pangyayari, hindi mo rin alam kung ano ang tunay na nangyari. Pero sa paraan ng iyong pagkukwento, parang ikaw mismo ang nandoon sa eksena nito. May isang detalye kang binago, may isang salita kang dinagdagan, hanggang sa simpleng katotohanan naging ibang kwento sa bawat pinagsabihan. At nang kumalat ang iyong sinabi, hindi mo na kayang habulin ang bawat labi. Isang maling salita, maraming naapektuhan. Isang kwento, maraming nasaktan. Sa bibig mo nagsimula ang kwentong walang kasiguruhan. Sa bibig mo nagsimula ang salitang naging kasinungalingan. Hindi mo alam kung saan hahantong, hindi mo alam kung sino ang masasaktan. Pero tandaan mo, sa susunod na magsalita, may buhay na nadadamay. Sa bawat salita, kinabukasan, iba na ang balita. May bagong bersyon sa bawat kanto at mesa. Yung sinabi mong baka naging sigurado, yung simpleng hinala naging nalaking gulo. May taong nagtanong, may taong nanalit, may relasyon na biglang nasira at napunit. At habang naghahanap ng dahilan, ikaw naman ay tahimik na nakatingin lamang. Nang tanungin ita kung saan galing, bigla mong sinabi, narinig ko lang din. Pero kapag sinundan kung sino ang pinagmulan, walang gusto umaunang pananagutan. Ganito nagsisimula ang maling balita, isang bibig tapos isa pa, hanggang dumami na. At bago pa malaman ang buong katotohanan, may taong hinusgahan at napagbintangan. Sa bibig mo nagsimula ang kwentong walang kasiguruhan. Sa bibig mo nagsimula ang salitang naging kasinungalingan. Hindi mo alam kung saan hahantong, hindi mo alam kung sino ang masasaktan. Pero tandaan mo, sa susunod na magsalita, may buhay na nadadamay. Sa bawat salita, may narinig ako, sabi mo sa tropa, pero wag mong sabihin ayon kumalat na mula sa isang tao. Naging 5, naging 10, hanggang sa buong lugar alam na ang kwento. Pero tanong ko sa'yo, nasaan ang ebidensya? Nasaan ang taong nagsabing may kumpirmasyon? Kapag hinanapan ng malinaw na sagot, biglang hindi ko naman sinabi ang iyong lusot. Mabilis ang bibig, mabagal ang pag-iisip. Isang salita pwedeng maging matinding sakit. Hindi lahat ng narinig ay dapat
May kwento na namang kumakalat, pero sino ba ang unang nagsabi? May pangalan na namang nasasangkot, pero sino ba ang tunay na nakakita? Nagsimula sa isang simpleng usapan, isang balitang walang kasiguruhan. May nagsabi raw, may nakarinig daw, pero walang makapagsabi kung saan nagmula. May isang detalye na hindi naman malinaw, pero pinuno mo ng sariling paliwanag. Hanggang ang dating ay simpleng hinala, naging kwentong parang siguradong sigurado na hindi mo alam ang buong pangyayari. Pero mabilis mong hinusgahan ang tao, hindi mo alam ang tunay na dahilan, pero may hatol ka na bago pa ang katotohanan. Kapag ang salita ay paulit-ulit, hindi ibig sabihin na nagiging totoo. Kahit ilang bibig pa ang magsabi, kung walang basehan, wala pa rin katotohanan. Kwentong walang katotohanan, bakit kailangan pang ikalat kung hindi mo naman alam ang buong dahilan? Bakit may karapatan kang humatol agad? Kwentong walang katotohanan, unti-unting sumisira ng tiwala. Isang salita, isang maling paratang maaaring mag-iwan ng sugat na matagal mawala. Sabi mo nakita mo, pero saan at kailan? Sabi mo narinig mo, pero sino ang pinagmulan? Kapag tinanong ng diretsyo ang bawat detalye, biglang nagbabago ang kwento sa bawat sandali. May taong tahimik dahil ayaw ng gulo, pero hindi ibig sabihin na wala siyang alam. May taong hindi sumasagot sa bawat paratang dahil mas pinipili niyang manatiling kalmado. Hindi lahat ng tahimik ay guilty, hindi lahat ng maingay ay tama. Minsan ang taong pinakamabilis sumato lang siyang pinakakaunti ang alam sa istorya. Bago magbitaw ng mabigat na salita, alamin muna kung saan galing ang balita. Dahil kapag kumalat na ang maling kwento, hindi sapat ang pasensya, nagkamali ako. Kwentong walang katotohanan, bakit kailangan pang ikalat kung hindi mo naman alam ang buong dahilan? Bakit may karapatan kang humatol agad? Kwentong walang katotohanan, unti-unting sumisira ng tiwala. Isang salita, isang maling paratang maaaring mag-iwan ng sugat na matagal mawala. May sabi nila may narinig ko, may hindi ko sure, pero baka totoo. Ayan ang simula ng gulong walang preno, hanggang maliit na hinala naging malaking kwento. Walang pangalan ng source, walang malino na petsa, walang screenshot, walang tunay na ebidensya. Pero ang bilis mong magbigay ng konklusyon, parang ikaw ang hukom sa sariling imbensyon. Buhay ng iba ang pinag-uusapan, pero parang laro lang sa iyong pananaw. Hindi mo nakikita ang epekto ng salita, hanggang sa mismong pinto mo lang kumatok ang problema. Darating din ang araw na lalabas ang tunay na nangyari. At kapag nagsalita ng katotohanan, sino ang handang umako sa sinabi? Hindi kailangang maghigante, hindi kailangang gumante. Minsan sapat lang hayaang ang panahon ang maghiwalay sa totoo at kasinungalingan. Kwentong walang katotohanan, kahit gaano pa kaganda ang pagkakasabi, kapag walang basehan at puro haka-haka, hindi yun katotohanan. Kwento lang na gawa-gawa. Kwentong
Ang dami mong alam. Ang dami mong alam. Parang nandun ka sa bawat pangyayari. Parang hawak mo ang buong kwento, kahit kalahati lang naman ang narinig mo. May bago ka na namang balita, may bagong pangalan sa iyong salita. Kahit hindi mo naman nakita, sigurado ka pa rin sa iyong hinala. May problema ang isang kakilala, may sagot ka agad bago pa siya magsalita. Alam mo raw kung bakit siya umalis, alam mo raw kung sino ang may kasalanan. Pero kapag tinanong kung saan nang galing, may nagsabi lang ang lagi mong sagot. Kapag hinanapan ng malinaw na detalye, biglang malabo ang buong kwento. Ang bilis mong magbigay ng hatol, ang bilis mong gumawa ng dahilan. Pero ang hindi mo alam, may totoong buhay sa likod ng bawat pangalan. Ang dami mong alam, pero hindi mo naman alam ang lahat. Ang dami mong kwento, pero kulang sa katotohanan. Bago mo sabihin na ikaw ang nakakaalam, baka may bahagi ng kwento na hindi mo pa nalalaman. Ang dami mong alam, parang ikaw ang nandoon sa bawat problema, ikaw ang may sariling konklusyon. Pero tandaan mo bago ka muling magsalita, hindi lahat ng naririnig mo ay dapat mong paniwalaan. May taong piniling manahimik pero ginawa mong guilty dahil hindi sumagot. May taong umalis nang walang paliwanag pero ikaw ang gumawa ng sariling dahilan. Hindi mo alam ang mga gabing pinagdadaanan ng taong hinuhusgahan. Hindi mo alam mga problemang hindi niya kayang ikwento sa lahat. Madaling magsalita kapag nasa labas ka, madaling humatol kapag hindi ikaw ang nasasaktan. Pero kung ikaw ang nasa kanyang lugar, baka iba rin ang sabihin ng iyong bibig. Hindi masamang magkaroon ng opinyon, pero wag gawing katotohanan ng hinala. Dahil ang isang maling salita may maaaring maging dahilan ng pagkasira ng tiwala. Ang dami mong alam, pero hindi mo naman alam ang lahat. Ang dami mong kwento, pero kulang sa katotohanan. Bago mo sabihin na ikaw ang nakakaalam, baka may bahagi ng kwento na hindi mo pa nalalaman. Ang dami mong alam, parang ikaw ang nandoon sa bawat problema, ikaw ang may sariling konklusyon. Pero tandaan mo bago ka muling magsalita, hindi lahat ng naririnig mo ay dapat mong paniwalaan. Alam mo raw ang dahilan, pero hindi ka kasama. Alam mo raw ang sikreto, pero sino ang nagsabi sa'yo? May detalye kang hawak, pero halahati lang. Pero ang kumpiyansa mo parang kompleto ang dokumento. Sigurado ako, kahit wala kang ebidensya, alam ko yan, kahit puro hinala. Kapag lumabas ang totoong impormasyon, biglang baka mali lang ang pagkakaintindi ko. Hindi problema ang magsabi ng hindi ko alam, hindi kahinaan ang umamin na kulang ang kaalaman. Mas mabuting tahimik kaysa magpakalat ng kwento na sa bandang huli ibang tao ang nagdurusa. Minsan ang pinakamatalinong sagot ay hindi agad sagot. Minsan
na ng tamang gawin ay makinig muna bago magsalita. Dahil ang katotohanan, hindi paligsahan ang lakas ng boses. Hindi ito paramihan ng opinyon. Ito'y tungkol sa kung ano talaga ang nangyari. Ang dami mong alam pero hindi mo naman alam ang lahat. Hindi sapat ang sabi-sabi para maging katotohanan. Bago mo husgahan ang buhay ng ibang tao, alamin mo muna kung ano ang tunay na pinagdadaanan. Ang dami mong alam pero may isang bagay kang hindi alam, na ang bawat salita ay may kapalit na pananagutan. Kaya sa susunod na may kwento kang gustong ikalat, siguraduhin mong katotohanan bago mo ito ipagsigawan. Ang dami mong alam pero hindi mo alam ang lahat. At minsan ang pagsabi, hindi ko alam, ang pinakatapat na sagot. Ang dami mong alam pero ang totoo, may marami ka pang hindi alam. Bago ka magsalita, huminga ka muna. Bago mo ikwento sa iba, tanungin mo ang sarili mo, sigurado ka ba? May narinig ka sa isang kaibigan, isang kwentong hindi mo naman nasaksihan. Pero bago pa matapos ang araw, naikwento mo na sa buong barkada. May pangalan na biglang nasangkot, may paratang na wala namang malinaw na basehan. Hindi mo alam kung totoo o haka-haka, pero sinabi mo na parang ikaw ang nakakaalam. Bawat salita may bigat, bawat kwento may epekto. Kapag lumabas na sa bibig, hindi mo na basta mababawi ito. Bago ka magsalita, sigurado ka ba? Totoo ba ang kwento o hinala lang talaga? Kung hindi mo nakita, bakit mo pinanindigan? Kung hindi mo alam, bakit mo ipinagsigawan? Bago ka magsalita, sigurado ka ba? May taong maaaring masaktan sa salita, dahil ang maling kwento kapag kumalat na. Kahit sabihin mong biro lang, may epekto pa rin pala. Minsan ang simpleng baka nagiging sigurado sa ibang tao. Ang isang maliit na detalye nagiging malaking kwento habang ipinapasa sa iba. May taong tahimik dahil ayaw ng gulo, may taong umiwas dahil pagod ng magpaliwanag. Pero ang katahimikan nila ginawa mong dahilan para lalo silang husgahan. Hindi mo alam ang buong laban ng taong pinag-uusapan mo. Hindi mo alam ang dahilan kung bakit ganun na naging desisyon niya. Kaya bago ka magbigay ng hatol, makinig ka muna sa magkabilang panig. Dahil hindi patas ang isang kwento kung isang bahagi lang ang iyong narinig. Bago ka magsalita, sigurado ka ba? Totoo ba ang kwento o hinala lang talaga? Kung hindi mo nakita, bakit mo pinanindigan? Kung hindi mo alam, bakit mo ipinagsigawan? Bago ka magsalita, sigurado ka ba? May taong maaaring masaktan sa salita, dahil ang maling kwento kapag kumalat na. Kahit sabihin mong biro lang, may epekto pa rin pala. Hindi ko nagsabi, narinig ko, para
parang ganito. Tatlong salita na madalas simula ng bulo. Walang pangalan, walang petsa, walang patunay, pero ang kwento mo parang desisyong tapos ng tunay. Kapag gumalat, hindi mo na hawak ang direksyon. Bawat taong makarinig may sariling bersyon, hanggang ang orihinal na kwento ay mawala at ang kasinungalingan ang matira sa dulo ng usapan. Hindi ka hinaan ang magsabing hindi ako sigurado. Hindi nakakabawas ng respeto ang pag-amin na hindi ko alam. Mas mabuting magtanong kaysa manghusga. Mas mabuting manahimik kaysa makasira ng kapwa. Bago ka magsalita, isipin mo muna ang dulo. Kung ikaw ang nasa lugar niya, gusto mo bang ikaw rin ang pag-usapan ng ganon? Kung ang kwento ay hindi mo kayang patunayan, baka hindi ito dapat ipasa sa iba. Dahil ang katotohanan ay hindi nangangailangan ng dagdag na drama para lamang paniwalaan. Bago ka magsalita, sigurado ka ba? Alam mo ba talaga ang buong istorya? Kung may duda sa bawat detalye, huwag mong gawing katotohanan ang hinala. Bago ka magsalita, sigurado ka ba? Dahil may bigat ang bawat salitang binibitawan. Kapag totoo, panindigan. Kapag hindi sigurado, mas mabuting wag na lang. Bago ka magsalita, huminga ka muna. Makinig ka muna. Mag-isip ka muna. At tanungin ang sarili, sigurado ka ba? Dahil minsan, isang segundo ng pag-iisip ang pagitan ng katotohanan at isang kwentong hindi na dapat kumalat. Sabi mo kahapon, iba ang nangyari. Ngayon naman, iba na ang sinasabi. Hindi naman kita pinipilit umamin. Pero bakit hindi na nagtutugma ang kwento mo? Noong isang araw, sabi mo nasa bahay ka. Kinabukasan, sabi mo nasa kabilang kalsada. Nang tanungin ka kung alin ang totoo, biglang may bagong dahilan na naman sa kwento. Sabi mo hindi mo siya kilala, pero may litrato kayong dalawa. Sabi mo wala kayong napag-usapan, pero may mensaheng hindi mo kayang itanggi kailanman. Hindi kailangan ng mahabang investigasyon, hindi kailangan ng malaking konfrontasyon. Habang pilit mong inaayos ang iyong kwento, mas lalo mong ipinapakita kung saan ka nagsinungaling. Isang kasinungalingan kailangan ng isa pa, hanggang sa dumami at hindi mo na matandaan kung ano ang sinabi mo kahapon at kung ano ang sinabi mo ngayon. Nahuli sa sariling kwento, hindi dahil may gustong manira sa'yo. Nahuli sa sariling kwento, dahil ikaw mismo ang nagulo sa sinabi mo. Nahuli sa sariling kwento, bawat bersyon may bagong butas. Pwede mong takpan isang kasinungalingan, pero darating ang araw na lahat ay lalabas. Sa una, simple lang ang iyong dahilan, pero habang tumatagal, dumadami ang pangalan. May bagong oras, may bagong lugar, may bagong taong biglang isinama sa usapan. Kapag may tanong, may sagot ka agad, pero kapag sinuri, maraming hindi nagtutugma. Akala mo walang nakikinig ng mabuti, pero may mga taong tahimik lang na nagmamasid. Hindi lahat ng tahimik ay madaling lokohin, hindi lahat ng
pagsigawan. Hindi kailangang ipilit ang katotohanan. Kapag sapat ng mga salungat mong salita, sarili mong kwento ang magiging saksi laban sa'yo. Nahuli sa sariling kwento, hindi dahil may gustong manira sa'yo. Nahuli sa sariling kwento, dahil ikaw mismo ang nagulo sa sinabi mo. Nahuli sa sariling kwento, bawat bersyon may bagong butas. Pwede mong takpan ng isang kasinungalingan, pero darating ang araw na lahat ay lalabas. Hindi ako nandoon, sandali lang ako roon. May kasama ako, pero wala akong ginawa. Hindi ko na maalala, ayun na ang problema. Kapag ang kwento mo kailangang kabisaduhin, mahirap talaga kapag may tanong na darating. Dahil ang katotohanan hindi kailangang isulat, hindi kailangang alalahanin kung ano ang dapat sabihin bukas. Hindi kita kailangang tawaging sinungaling, hindi ko kailangang ipagsigawan sa paligid. Hayaan kitang magsalita hanggang dulo, dahil minsan ang pinakamalakas na ebidensya ay ang sarili mong kwento. Kung nagsimula ka sa totoo, hindi mo kailangang matakot sa tanong. Hindi mo kailangang magpalit ng bersyon, hindi mo kailangang gumawa ng bagong dahilan. Pero kung ang pundasyon ay kasinungalingan, bawat dagdag ay bagong problema. Hanggang isang araw, hindi mo na alam kung sino ang niloloko mo. Nahuli sa sariling kwento, at wala nang ibang dapat sisihin. Ang bawat salitang pinili mong sabihin ang siyang bumalik para sa'yo rin. Nahuli sa sariling kwento, hindi na kailangang dagdagan pa. Kapag ang katotohanan ay dumating, wala nang lugar ang bagong dahilan. Nahuli sa sariling kwento, hindi ka nahuli dahil may nagganap sa'yo. Nahuli ka dahil sa dami ng sinabi mo. Nakalimutan mong magsimula sa totoo. Kaya, bago ka gumawa ng bagong kwento, alalahanin mo ang dati mong sinabi. Dahil ang kasinungalingan ay parang lupid. Habang patuloy mong hinihila, mas lalo kang nababalot. Nahuli sa sarili mong kwento. Sige, sabihin mo pa, may bago ka na namang kwento. Pero sandali lang, totoo na yan. O gawa-gawa mo lang. Hey! Hey! Kahapon iba ang sinabi mo, ngayon iba na naman ang kwento. May bagong detalye sa bawat araw, parang teleseryeng ikaw ang sumulat. Sabi mo kilala mo ang taong yun, pero nang tanungin pangalan lang ang alam. Sabi mo alam mo ang buong pangyayari, pero sa simpleng tanong biglang wala kang masabi. May narinig ka sa kaibigan, pinasa mo na parang siguradong balita. Hindi mo man nakita ang nangyari, pero ang kumpiyansa mo parang ikaw ang saksi. Hindi masama ang magsabi ng hindi ko alam, hindi nakakabawas ang umamin na nagkamali. Pero kung hinala lang ang hawak mo, wag mong bihisan ng kasinungalingan. Totoo na yan, o gawa-gawa mo
namang pinagdaanan niya. Nakikita mo lang ang nasa harapan, hindi mo alam ang laban sa likod ng katahimikan. Mabilis kang gumawa ng sariling konklusyon, parang hukom sa kwentong walang investigasyon. Isang tingin lang may hatol ka na, isang narinig lang may desisyon ka na. Pero kapag lumabas ang tunay na detalye, biglang hindi naman ganon ang sinabi ko. Kapag may nagtanong kung saan nanggaling, biglang may nagsabi lang din sa akin. Nanyan nagsisimulang maling kwento, isang baka naging sigurado, isang hinala naging paratang, hanggang may taong nasasaktan sa dulo. Na yan o gawa-gawa mo lang, may basehan ba o kwento mong sariling likha? O na yan o gawa-gawa mo lang, baka naman dagdag lang sa narinig mong balita. Pwede mong ulit-ulitin hanggang paniwalaan, pero hindi nagiging totoo ang kasinungalingan. Kaya bago mo sabihin na alam mo ang lahat, totoo na yan o gawa-gawa mo lang. May sabi nila, may narinig ko, may sigurado ako pero walang dokumento. May screenshot daw pero hindi maipakita. May source daw pero ayaw sabihin kung sino siya. Ang bilis gumawa ng sariling version kapag buhay ng iba ang ginagawang usapan. Pero kapag ikaw na ang pinag-uusapan, biglang wag kang maniwala sa sabi-sabi.